Hi guys! So, magandang araw. So, it's another day, another vlog, and welcome back to my channel guys. So, it's Sunday and it's 4:38 in the afternoon. So, yeah, after ng church, kumain muna kami. Tapos, ngayon nandito kami ngayon sa Walmart. Na grocery kasi naubusan kami ng kape. Wala na. So, bumabiyahe kasi kami dito, pupunta kami dito sa Saskatoon para lang magano ng mga grocery kasi doon sa amin mayroon naman doon, kaso lang hindi as is talaga hindi ganun ka dami, hindi ganun kalaki yung tawag nito, yung supermarket sa amin doon. Medyo umiinit na dito sa loob ng sasakyan. So mayroon naman kaming grocery doon, pero very limited lang yung mga binibili, yung mga pang emergency lang. So halos lahat ng mga binibili namin dito andito kasi. Mayroon pa isa sa superstore. Yeah. Tapos nag-donate tayo ng nag-donate tayo ng guys, ng mga hindi na natin ginagamit na mga gamit sa bahay. So, nagbigay tayo ng donation doon. At least nakaka-help tayo ng konti sa community. Yung mga thrift store, yan, binibenta nila yan. Tapos, yung kita nila, hindi ko alam kung 50% ba, dinodonate nila sa mga charity. Yeah, at least doon nakaka-help tayo doon. Ako halos every month, nagdo-donate kami doon ng minsan di alam ng asawa ko na nagdo-donate ako doon ng mga gamit doon kasi sobrang dami na. Tsaka kalat-kalat lang kasi sa bahay. At least yun mapakinabangan ng mga ibang tao. At least, diba? Makakatulong ka naman sa community. At least yun, nabawasan yung mga kalat mo sa bahay. At yun nga guys. So, for today's topic, may nakita ako doon kasi na yung mga pinupost nila na bigyan natin ng pansin, or nakita ko doon ng mga post nila na warning, 4.9 million temporary worker must leave Canada by December 2025. So medyo yung mga pinupost nila. So yeah, at least yung na yan, yung announcements na yan, sinabi yan ni Poilievre nung last year November 2024 na kailangan yung mga temporary workers dito sa Canada, sa lahat ng lahi, hindi lang namang Filipino, must leave by December 2025. So guys, nakakaano man pero dapat bago tayo kasi nga marami ako nakikitang mga nagpo-post ng content na ganyan, dahil nagki-create ng chaos tungkol dun sa mga natin dito na mga temporary worker dito sa Canada. So dapat be responsible enough naman na iba-vlog nyo or ilalagay nyo doon sa 4.9 million na must leave by December 2025. So nagkakaroon ng takot sa mga temporary worker dito sa Canada. Dapat responsible tayo doon sa mga ginagawa natin ng mga vlog na ganun Kasi nga hindi naman lahat papauwiin . Isipin mo yung 4.9 na yon. Yung iba diyan may mga pa yan . May mga pa yan yung permit nila. Valid pa yan. So siyempre yung mga ibang mga kasama natin dito na mga temporary worker dito sa Canada, kinakabahan na mapapauwi pala sila. Dapat hindi yung yung pag nagsabi ng ganun, kailangan specific. Wag yung nakita mo lang doon, kinopya mo lang, tapos
napanood mo sa TikTok, napanood mo sa YouTube, napanood mo sa TV, tapos kinapi mo, tapos pinost mo. So parang ano naman, responsible, kailangan be responsible enough naman tayo sa pagpo-post ng ganun. Dahil nagki-create tayo ng ng kaba sa mga kasamahan nating mga temporary dito na mga Pilipino. Alam mo yung news na yan, that was back in 2024 na sinabi ni Polivier yan. Okay, so yung pagka-post niya na nung sinabi niya yan, hindi lang yan sa mga Filipino, kundi sa lahat ng mga sa lahat ng mga temporary worker, student ka, international student, sa visitor, tawag nito sa working permits. Lahat naman yan hindi lang doon sa mga kababayan natin dito na na mga Pilipino. So buong lahi yan. So dapat pag mag-post tayo ng ganun, be specific naman sa kasi syempre yung iba, tawag nito, yung iba may mga work permit pa yan. So nag-iisip yung mga iba na, hala, papauwiin na pala kami. Kasi ang nakalagay dun sa mga caption nyo is 4.9. So isipin nyo yung guys kung gaano kadami ang papauwiin na yan. So dapat pag naglagay tayo ng be responsible doon sa pag maglagay tayo ng natin na papauwiin yung mga temporary worker. Syempre kung paso na yung mga nila, yung mga visa nila, of course you have voluntarily na mag-exit talaga sa Canada. Pero guys, kung hindi naman paso yung nyo, yung work permit nyo at okay pa siya, hindi po kayo kasali doon. Lang talaga, kasi mayroong mga company lang talaga dito sa Canada ngayon na hindi na sila nagre-renew ng work permit at hindi na sila nagre-release ngayon ng work permit dahil nga pinagbawalan na sila ng government, dahil kinokontrol na ngayon ng government ngayon kung ilan ang i-approve nila na na work permit for this year at saka next year. So ganun na doon. You guys, kung okay pa naman yung work permit nyo at everything naman legal pa, hindi po kayo kasali doon. So yung mga yon, alam ko yung mga iba nakauwi na, yung mga iba is mga halos nakikita ko mga international students ang pinakamarami doon. Okay, so not only ang itong na to, hindi lang to para sa sa mga Pilipino. So sa buong sa buong race, lahat po, pangkalahatan po to, hindi lamang po Pilipino. So i-clarify na lang natin i-clarify natin doon sa mga, kasi ang daming ang daming nagpo-post kasi na 4.9 temporary workers must leave Canada by 4.9 million must leave Canada by December 2025. So guys, hindi po yan ang exact na numbers, okay? So that's not the exact number. Ngayon, kung okay pa yung mga papeles nyo at hindi napaso, then you guys are legally stay in here. So alam ko yung iba noon, last year pa yon, na yun, siguro yung iba nakakakuha na ng nakaprocess na sila, nakakuha na sila ng Lamia, nakaprocess na yung mga permanent resident nila. So hindi na yan exact na 4.9. So guys, kung okay pa yung mga papeles nyo, okay pa yung mga visa nyo, you guys are okay. Okay? So yung iba, siguro yung dumating last year at mayroon pa kayong another year, okay pa kayo, hindi kayo kasali doon sa papauwiin. Pero wala pa naman yan may sinabi doon. Okay? Hindi pa yan hindi pa yan exact number na ibinigay doon. So yun lang naman ang nila is estimated lang naman nila yun. Pero kung magsabi kasi tayo doon na 4.9 million papauwiin by December 2025, parang nagki-create tayo ng chaos. Yan. Okay, so i-clarify lang natin ngayon, kung okay pa yung mga papeles nyo, okay pa yung mga visa nyo, hindi papaso yung mga visa nyo, you guys are legally stay here in Canada na wala kayong problema. So just keep working at wag kayong mainiwala dyan sa mga kasi nga yung mga ibang content creator, kinakapi na lang. So makikita sa TikTok, makikita sa TV, makikita sa Facebook, makikita sa kung saan social media,
Tapos ikokopyahin lang, then sasabihin, uy, maraming mga Pilipino mapapauwi. So more than 4.9 million na temporary workers ang papauwi. So lahat, hindi lang po yung Pilipino, okay? So clarification, yung doon sa ano na yan, hindi lang po Pilipino, buong lahi po yan, buong total ng ano yan, at saka international student, tourist, tapos yung mga paso ng mga work permits. Okay, so maliban doon sa mga ibang company na nirenew yung mga work permits nyo guys, you are guys legally stayed here, okay kayo, at saka wag kayong kabahan. Okay, so ika-clarify lang natin yun doon, kasi ang dami kong nakikita na nagpo-post ng ganong kadami na mga yung mga posting nila na na kawawa daw dahil maraming mapapauwi. Hindi po sila mapapawi. Kung okay yung mga papeles nyo, okay pa kayo dito. Okay, so naging lang yan, naging issue kasi marami pa rin dito na mga kumpanya ngayon ang nagre-renew pa rin. Okay, so pinaprocess pa rin nila yung mga papeles ng mga empleyado nila. Yun pa rin ang katotohanan dito. So wag po tayo mag-create ng masyadong exaggerated, at saka kasi kinakabahan yung mga ibang mga kapwa natin ng mga Pilipino dito. Okay? So hindi lamang po kayong may karapatan dito. Lahat po tayo may karapatan dito sa Canada. Okay? Bakit? Ayaw nyo ba sila na mag-stay dito? Dapat lahat tayo dito, may pumunta tayo ng Canada, may mga kanya-kanya tayong pangarap. So dapat kung ano yung reason mo bakit andito ka sa Canada, sila ganon din ang reason nila kung bakit gusto nilang pumunta dito sa Canada. Na wrong timing lang kasi nga yung time na pumunta sila sa ngayong panahon na to, medyo hindi lang talaga maganda kasi nga sinira lang ng last na sa last na administration. So kumbaga masyado nilang garapalan yung pagka nila sa mga sa immigration, sa pag-process ng mga papeles. So sobra-sobra yung pag nila dati. So ngayon they try to clean it up, and they try to minimize, and they try to control it. So hindi naman kasalanan ng mga worker na yan, kasi gusto din naman nila, katulad lang din namin, katulad lang din namin kayo, na gusto lang din mapaganda yung buhay namin dito, gusto lang maganda yung pabuhay natin, at maidala natin yung mga family natin dito, at maranasan naman natin yung yung kagandahan sa sa pamumuhay. You know what guys, kasi yung hindi natin naranasan sa Pilipinas, nararanasan natin dito. So lahat ng mga gustong pumunta dito sa Canada, they try everything na na makapunta talaga dito, at saka mabigyan nila ng magandang buhay yung yung family nila at sarili nila. Okay, so lahat naman tayo maganda naman ang plan natin, pero sana be naman responsible enough creator naman tayo, yung magpo-post tayo ng mga videos na ganun, kasi nagki-create tayo ng ng kaba sa mga sa mga kapwa natin mga Pilipino dito. So yun lang may ko sa inyo guys, yung may share ko sa inyo, kasi ang dami ko kasi nakikita diyan sa social media na nagpo-post sila ng mga ganun, na ang dami daw papauwiin ngayong December 2025. Huwag kayong maniniwala doon. Okay, so ang numbers na yun, it's not accurate yung number na yun, so sobrang napakadami nun. Ang Canada, kailangan pa nila ng worker dito, hindi papauwiin lahat. Okay? As long as you guys have a valid visa pa, at saka yung working permit nyo hindi papaso, you guys are okay here to stay. Hindi lahat papauwiin. So sobrang dami niyan, sino magtatrabaho niyan? Kasi nga minsan pag nag-create tayo ng ng natin sa social media, dapat minsan be responsible naman. Okay? So ganun lang may ko sa inyo guys, may share ko today. So yeah, nauna na yung family ko doon. Nandun na sila, nag-grocery na sila. So sunod na rin ako sa kanila doon. At mag-Walmart din, mag-grocery din doon kung ano yung mabili natin. Kaya kung may ko sa inyo guys, sa lahat ng mga temporary workers, kasi naranasan ko rin yan, kung ano yung buhay nyo, kung ano yung naging sitwasyon nyo, ganun din kami dati. So hang on lang, at wag lang masyadong wag lang masyadong kabahan, at manalangin palagi, kasi nothing is impossible sa Panginoon. Okay? So lahat ng bagay na yan,
ibigay nyo lang sa Panginoon at lahat yan ibibigay niya sa inyo according to His will and His glory. So lahat ng mga bagay na yan walang imposible sa Kanya. So yan lang ang mai-share ko sa inyo today guys. At grabe malakas yung hangin. Yeah, at saka kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like, subscribe, and share. Hit the bell button guys para updated kayo sa mga videos na mga ginagawa natin tungkol sa buhay natin dito sa buhay namin dito sa Canada. Kasi nga nakikita ko masyadong tawag nito, masyadong tensyonado yung mga mga balita dito ngayon. So gawin naman nating positive lahat ng mga negatibo na yan. Kasi nga syempre kawawa din yung mga mga temporary workers na to na gusto lang din na mabago yung buhay nila. At ito naman mga kapwa natin ng mga Pilipino naman na walang pakundangan kung mag-post. So dapat be responsible enough naman. Alam naman natin na sinabi na ni Polibir yan eh. Pero kung hindi naman lahat ng temporary, kung okay pa yung mga papeles nyo, hindi papaso, you guys are okay. You guys are legally stay here in Canada. Diba? Baka ngayong iba na sila permanent resident na yung iba nun. Kasi naalala ko last year 2024, ang dami kong mga kakilala talaga nagtatrabaho dito sa amin sa farm. After 1 year na sila, permanent resident na sila. So including pa yun sila, di ba? Yan lang ang mai-share ko sa inyo guys. So maraming salamat at balitaan natin sa next na vlog natin kung ano pa yung mga sitwasyon na nangyayari dito sa Canada. Okay, so maraming salamat and God bless everyone. Okay, bye bye.